Marami nagtatanong sa akin, magkano ba talaga sinasahod ng isang family driver? Okay, sasagutin po natin yan. Ito po personal kong knowledge baka mamaya magkakaiba po tayo ng tawag dito, experience kung magkano po sinasahod po natin. Kung napapansin nyo, umuusok yun. Kape po. Kape mga idol. At kung hindi pa po kayo subscriber ng aking YouTube channel, OFW Pinoy TV, subscribe na po kayo kasi marami po kayo matutunan regarding po dito sa OFW. So ngayong hapon alas 5 na. So maghihintay-hintay na lang ako ng tawag. Okay, paupo po, manonood po ng ating sa YouTube. Okay, so ganito po ang buhay ng isang family driver on call. Okay, so balik po tayo sa topic. Okay, magkano ba sinasahod? Okay, yun ang nangyari. Magkano ba talaga sinasahod ng isang family driver? Ayon sa batas, no, doon sa kontrata natin, sa akin kasi, nung nag-start po ako as OFW is 2014 as family driver. Isang employer lang hanggang ngayon yung amo ko. Okay? Nag-start po ako ng 2014. Ang salary ko po to is 1,500. Kahit hanggang ngayon, yung mga bagong OFW, pati ata mga kasambahay. Guys, i-comment nyo nga yung mga bagong kasambahay kung magkano yung starting nyo, sahod nyo. Okay? Kahit yung mga family driver, alam ko 1.5 pa rin yung starting So, way back 2014, 1.5 po ako. Okay? So, nung dumating po ako dito, yan po yung nakalagay sa kontrata talaga is 1.5. Ngayon, binigyan po ko ng 200 real para sa aking boss is yung allowance. Okay? Parang internet, yung gano'n. Kasi on ko, tumatawag po ako via internet. So, ibig sabihin, 1,500 real plus 200, so may 1,700 ako monthly. Okay? So, hindi na po masama yon. Kasi kung tutuusin guys, ang 1,500 times mo sa 15, real lang 15, nasa 22,500. Hindi po masama na yan. Kasi kung sa Pilipinas yan, okay, hindi mo makuha yun as family driver, baka kalahati lang yan, baka 15,000 ka lang monthly doon. At isa pa dito, kumbaga family driver, may depende sa amo kung malaki yung pamilya, kung malaki, may kaya yung amo mo, may libre kang pagkain, libre lahat. Ako libre wifi. Okay, kahit may mga gadget ako, may laptop ako dito, libre naman ako wifi. Ako naman sa pagkain naman, hindi sila ganun kalaki yung pamilya, panay mahilig sila sa bili, mo junk food. Kaya ako nagluluto ako ng sarili, Filipino food. So as a driver, yung iba libre, nakakalibre ng pagkain, kahit kanin. Swerte pagka ganun. So merong lalo na kung may makasambahay kang kapwa mo rin Pilipina, nagbibigay ng food. Before, dun sa dati ng bahay, yung katabi naman may Pilipina, parents po ng aking amo, so nabibigyan ako ng pagkain. Ngayon, napahiwalay kami. Ito po, sila junk food, kaya may sarili akong pagkain. So, galing po yan sa sahod ko. So, dun manggagaling sa 200 na allowance. So, ng 2014 is nasa 1,700 real ako. Hindi na masama yon kasi nasa iyo naman maliit siya pero iba pag nasa Pilipinas ka kasi pag may edad ka hindi ka na makapagtrabaho. Ito maganda. So after ko 2 years doon, 2016 nagbakasyon ako, binigay sa akin yung 1 month vacation with pay, no? Tapos pagbalik ko, nasa agreement yun na yan between you and yung amo mo kasi hindi ka na ano ng agency. So nagpa-increase ako ng 200 real kasi experience na yun Hindi man ako papayag kasi yung bilihin po dito sa Saudi tumataas. Diba, nagkakaroon na nga ng tax ngayon So, yun po yung usapan namin. So, every contract ko, may 200 real ako. Plus yung 200 na allowance. So, nung bumalik na ako, which is 19 na ako. So, kayo na lang po mag-compute. So, every contract, every 2 years, may 200 real ako. So, may 10 years ako, 10 years, okay? So, ibig sabihin, 5 beses po ako, may increase. Kasi yan po yung usapan namin sir, plus yung allowance. So, kayo na po bahala. Kung tutuusin, mas maganda, buhay pa rin dito sa abroad bilang isang family driver. Kasi on-call ka lang naman. Pag wala ka namang ihahatid, ito buhay mo, nanonood ka, nagbablog ako, nagko-content. Okay? So, dun sa mga bago, depende po kasi yan sa amo mo. Okay? Kasi may mga amo na kuripot, basta ipaliwanag nyo na nagpapataas ka guys, lalo na sa mga kapwa ko driver o kahit yung kasambahay, magpa-increase kayo, sabihin nyo tumataas po yung bilihin dito, di ba may tax na, so kailangan magpa-increase din po kayo sahod. Sa Pilipinas ganun din, tumataas na rin po yung mga bilihin, so dapat yung sahod mo, experience ka na so wag ka may hinayang na, for example, hindi sila magbigay na sa'yo yan, umuwi ka. Huwag kami nayang na umuwi, mag-apply sa iba. So, while nandito ko sa abroad, maghanap-hanap ka na ng magiging employer mo. Okay? Kung alam mo sa sarili mo, may alam ka na. Tulad ko, family driver, di ba? Kung may alam ka na dito sa Saudi, ba't ka matatakot, di ba? Mag-demand ka ng sahod. Kasi, kinukuha ng mga taga, dito, yung mga lokal, Saudi, may experience na dito.
'Di ba? So, pero kung nag-uumpisa ka pa lang, tiyagaan ka lang muna, 2 years, 4 years. Pero pag kabisado mo na, akin kasing amo, gala kasi, kaya familiar ko na dito sa Jeddah. Kaya yung ako kung magdidiman ako, talaga ibibigay nila kasi hanap sila ng bagong family driver, di tuturuan na naman bago, hindi alam yung batas dito. 'Di ba? Ako pwede ako magdemand sa may kumukuha sa akin nga doktor kaya lang tinaasan ng doktor, kaya lang mas mahal ko na rin tong pamilya Kaya hindi ko na rin pinagpalit basta pumapayag yung amo ko na ganito yung agreement namin, 'di ba? So every 2 years contract, 'di ba? Kahit sa company naman nila ganun So nasa iyo po. So yun po yung sahod ng isang family driver. Nasa iyo naman yan kung kaya nyo naman magtipid, may gas ako, nagluluto ako. And yun yung kagandahan naman sa isang family driver. Kaya mo magtipid, magluto ka ng tuyo mo dyan. Di ba? Pang Filipino food, yun. So, yun lang. So, para sa akin, mas advantage pa rin yung sahod dito as family driver compare sa Pilipinas na maliit lang din, tapos gastos mo rin, may inom ka pa, di ba? May alak, di ba? Lahat, magastos. So, dito, titipid ka na lang. So, mapapadala mo pa sa Pilipinas yung mga naiipon mo pa dito. So, yun lang guys. At least alam nyo na, magkaroon po kayo ng idea yung magkano sahod ng isang family driver. So, kung baguhan kang family driver, yan po talaga yung batas is 1,500 real. Yan po yan, nakalagay po sa kontrata. Tingnan nyo po, kahit yung mga kasambahay, yan po yun. Pero not bad na rin sa nag-umpisa. Sana, wish ko lang soon, tumataas na po yung starting, mapa 1.7 man yan o 1.8, lahat ng OFW, sana ganun po yung starting. So wala naman po tayong magagawa. Okay, so galingan nyo na lang para next contract no, pwede na kayo mag-demand. Pati kayo mga kasambaya, kailangan nyo mag-demand ng sahod. Pero kung hindi kayo binibigyan ng benepisyo, walang end of service, walang vacation leave, hindi kayo tinataasan ng sahod, bakit pa kayo magtsatsaga dyan? Mag-exit na kayo. 'Di ba? Kasi kung sa umpisa pa lang pinapayagan niyo yung mga employer niyo hindi kayo tataasan ng sahod, hindi kayo i-increase hindi kayo bibigyan ng vacation leave, walang end of service. So ibig sabihin, tinatanggap niyo yung ganong ugali niya. So kahit abutin ka ng 20 years, reklamo ka ng reklamo sa social media, walang mangyayari. So mag-isip ka na, okay? Kaya yung iba nagtitiis kasi baka mamaya bumagsak sa medical, hindi matanggap sa agency. Nasa inyo po yun po yung tip ko. Pero kung ikaw is bata, magaling ka naman, may experience ka na, so bakit ka matatakot maghanap ng ibang employer? Pero wag po kayo tumakas, tapusin niyo po yung kontrata niyo, mag-exit po kayo, hanap po kayo sa ibang bansa, di ba? Balikan nyo lang po yung agency nyo, lalo na yung agency nyo. Kung natapos nyo po yung 2 years nyo, pwede po kayo, mabilis na po kayo makakabalik sa ibang bansa. Mas gusto ng agency hanggang 2 years ka lang, wag ka mag-extend. Kasi pag umuwi ka na sa Pilipinas, balik ka po sa kanya, mabilis ka na makapagtrabaho. Yan nga pala ititip ko sa mga OFW, no? Gagawin ko rin na sariling content pala to. Nakalimutan ko pala, naisingit ko na, kung napanood nito, may idea na po kayo. Okay? So yun lang, about sa family driver, yan po yung sahod namin dito. Okay? Nasa inyo pa rin yan, kahit anong laki ng sahod mo, kung magastos ka, bili ka dito, bili ka doon, bili ka ng alak na bawal, bili ka ng pulburo na bawal, wala ka rin maiipon, sugal ka pa ng sugal, marami pong ganyan. Nasa tao pa rin yan, kahit anong laki ng pera o sahod mo, pag ikaw is waldas, walang mangyayari. Pero kung ikaw, kahit maliit sahod mo, marunong ka mag-ipon, makapag-ipon ka. Okay? Uuwi ka ng masayang masaya para sa pamilya. Share this video, subscribe nyo aking YouTube channel. God bless and bye.